St. John the Baptist, pinakapunta na po dito sa Calamba, Laguna, Palapan. So, meron na po dyan. Yung nakapagpapaw dyan, pagkatapos kung mag-to, ang isang sister na lumapit sa akin, hindi siya worker, kundi attender na. So, pagkatapos ko mag-to, sabi ng sister, pinagdala siyang pagkain, burger, fries, and then coke. Binibigay niya sa akin. Ang sabi niya, brothers, kanina na lang ito, baka buluhin kayo sa biyahe ng pauwi. So, sabi ko, sister, maraming salamat. Pero sa isip ko, hindi ko kakainin yun. Kasi, dadalhin ko pauwi ko. Kasi ano yung sister wife ko, pasasaluhin ko na lang sa kanya. So, eto na. Umuwi na ako sa lahat ng Binyang Laguna o Olivares Intersection. Medyo matraffic po dyan kasi matagal po yung traffic light umabot na 200 seconds. Kaya naman po, maraming mga kabataan dyan, mga nangihingi, nangangalapit, nangihingi ng bayan. So, dahil matagal, nag-stop ako doon, may lumapit sa akin sa bata. Nangihingi, kinakalapit ako ng barya. Wala naman ako dala-dala sa aking bulsa kasi yung aking bag nasa apartment ng aking motor. Kasi pinigay sa akin ng sister, isinabi ko lang doon sa karapan. So dahil wala ako maibigay sa kanya, kulit ng kulit, nakita na yung pinigay sa akin ng sister, yung burger, fries, and then coke. So dahil wala siyang nangyayin sa aking barya, hinihingi yun. Kaya sabi ko, Lord, bibigay ko ba ito sa batang ito? O hindi? So wala akong nagawa na awa. Kaya ginawa ko, tapos binigay ko sa bata. Yung pagkabigay ko sa bata, bigla na nang umalis, bigla, hindi pa nagpasalamat. Ngayon, dahil hindi matagal, tinignan ko siya ng tanaw. Tinignan ko siya sa pumunta sa kabilang tangi. Tapos ang ginawa niya, meron sa mga tinawag na ang kapwa niya kabataan, kung hindi ako nagkakamali, mga lima yun. Ibig sabihin, kung naman kabataan yun, plus siya, yung burger na iisa lang, nagpakaliit, pinagmatian ng aling na kabataan. Sabi ko sa isip ko lang, paano kayo nagkasya? Pinapakaliit lang yun sa akin lang, laki ko din dyan baka hindi na ito magkasya. So, kinamahan nila, tumantawa sila, tapos, yung price, kaya sila kuha, tapos uminom sila ng phone. Ang sabi ko, may aral para sa akin. Bagamat ang batang ito, nakatanggap ng biyayang pagkain para sa akin, hindi lang siya marunong, hindi siya nagpasalamat, pero kung natanggap niya biyayang pagkain sa akin, hindi niya ipinagdamot sa kapwa niya kaibigan, mga kabataan. Kasi sa totoo lang po, mga kapatid ko kay Kristo, lahat naman po tayo dito nakatanggap ng mga biyaya sa Diyos. Pero minsan, marami tayong natatanggap na biyaya, minsan nakakalimutan natin magpasalamat. Tandaan po natin na lahat tayo bilang anak ng Diyos, dinagamit ng Diyos bilang daluyan ng pagpapalang himala sa ating kapwa. Ngayon, kapag ikaw ginamit ng Diyos bilang pagpapala sa iyong kapwa, magsaya ka. Bakit? Kasi bawat tulong na ibinibigay mo sa mga taong nangangailangan, may malaking regalo kang matatanggap sa Diyos. Amen po ba? Bakit ko ito sinabi yung mga kwento ito? Sapagkat ang binasa natin na kung saan, ito kung saan sa Greek kasakiman. Kaya po ang ano po natin, topic po natin ngayon, Greek of Contentment. Ano po ang nasasabi sa Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 35, patungkol sa pagbibigay? Ang sabi po dito sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo, sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal, ay dapat niyong tulungan sino yung mahihirap. Alalahan niyo ang mga salita ng Panginoong Hesus
mga kapatid ko kay Kristo, sa binasa ko natin dito na kung saan nagbigay ng talinghaga ang ating Panginoong Yesus sa lahat ng mga taong nakikinig sa Kanya. Ano po ba ang ibig sabihin ng talinghaga? Pag sinabing talinghaga, isang kwentong panlupa na kung saan na may mga alamit na kahulugan. So madalas po sa ministeryo ng ating Panginoong Yesus, gumagamit po siya ng talinghaga. Ang tanong, brother, ang ating Panginoong Yesus lang po ba ang nagsimula ng kwentong talinghaga kapag siya'y nangangaral? Hindi po ang ating Panginoong Yesus siya po ang nagsimula dito. Yung mga Hudyo po sa mga nauna sa kanyang mga nangangaral ay nagpapahayag din po ito ng mga talinghaga. Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, ang kagandahan po sa ating Panginoong Yesus, kapag po siya'y nagbibigay ng talinghaga ng kwento sa mga tao na nakikinig sa Kanya, mas pinapadalian niya as pamilyar sa mga tao na nakikinig sa Kanya. For example, na madaling tandaan ng mga tao noong unang panahon, kapag nagbibigay ng talinghaga ang ating Panginoong Yesus, ano ang kanyang mga ginagamit na pananalita at mga bagay para bubuhusan itong maintindihan ng mga tao na nakikinig sa Kanya? Una, nagbibigay po siya ng halimbawa na patungkol sa asin. Di ba nakakatanda niyo po, meron pong talinghaga sa asin? Meron din pong talinghaga sa tinapay. May talinghaga po sa mga tupa. Ibig sabihin, pagdating sa mga tao na nakikinig, yung kanyang ginagamit na talinghaga para lubusan itong maunawaan ng mga tao. Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, bakit pinamabuti ng ating Panginoon Yesus na nagbibigay siya ng talinghaga? Bigyan po natin ito ng example. Kung natatandaan niyo po, meron pong talinghaga patungkol saan? Sa mga binhi at mga uri ng lupa. Ngayon po, ang ating Panginoon Yesus nagbigay siya ng talinghaga tungkol sa mga binhi at sa mga uri ng lupa. Ngayon po, pagkatapos itong ganito, nilapitan siya ng kanyang mga alagad at apostol. Ang sabi sa kanya, Guro, bakit po kayo nagbibigay ng talinghaga? Pwede naman kung direct tungkol na sabihin kung ano gusto niyo sabihin para mas madaling maunawaan. Ngayon po, kapag nagtuturo po ng talinghaga ang ating Panginoong Yesus sa mga tao, ang ginagawa po ng ating Panginoong Yesus, yung kanyang mga apostol at alagad, sineseparate po yan. Brother, bakit na sineseparate? Kaya po sineseparate yung kanyang mga alagad kapag siya'y nagtuturo ng mga talinghaga sa mga tao na nakikinig sa Kanya, sumagot ang ating Panginoong Yesus sa kanyang alagad. Sapagkat sa iyo ay pinagkaloob ng mga alam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat sino ang meron ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit kung sino ang wala, pati sa Kanya ay aalisin sa Kanya. Dito sa mga kapatid ko kay Kristo, ang ating Panginoon Yesus sa pamamagitan ng talinghaga, nagbibigay siya ng talinghaga upang lubusan ito maintindihan ng mga tao sapagkat ang lahat na nakikinig sa Kanya noong unang panahon, wala pa sa kanila ang Diyos sa buhay nila. Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, bigyan po natin ito ng example kung paano sa pangangaral sa gawain ni Yahweh Shaddai. Sa gawain ni Yahweh Shaddai, sino po ang tinawag? Di ba po ang ating pulong lingkod? Walang iba kung hindi si Brother Mike. Ngayon po, kung mapapasin niyo po at kung natatandaan niyo, meron sa ito na sinabi niya, kapag po siya nagtato ng Saturday and Tuesday, magkaiba po ang topic ng kanyang ipinapahayag sa mga taong umaatin. For example, sa atin. Bakit? Kasi kung pagdating po ng Saturday gawain, iba ang kanyang topic. Ibig sabihin, maraming tumatanong, malaking gawain ito, dahil maraming tumatanong, maraming din umaatin na mga baguhan sa gawain. Ibig sabihin, ang topic ng ating puling lingkod para lubusan itong maintindihan ng mga tao umaatin,
o dyan sa mga bagong umaapi. Pagdating naman po ng Tuesday gawain, iba rin ang kanyang topic at po, ano po yun? Kaya po nagkakaroon po ito ng answer and question. Ibig sabihin, ang mga tao pumupunta sa lugar ng Tuesday gawain sa Ampel, ito po yung mga regular na umaapi ng gawain. Ibig sabihin, ang gusto ng mga tao dito na umaapi, yung mas malalim na natutunan na salita ng Diyos. Kaya nga po, napakahalaga po ang salita ng Diyos sa isang tao. Kaya po, mga kapatid ko kay Kristo, bakit mahalaga ang salita ng Diyos sa tao? Unang-una, kapag ang isang tao ay kinilala niya si Kristo Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay, ang Espiritu ng ating Panginoong Jesus ay sumasa kanya. Ano po ba ang nararanasan ng isang tao puspos ng banal na Espiritu Santo? Sabi mo sa 1 chapter 16 to 13, basahin ko sa inyo. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya sa higis kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Ganun din po ang talikhaga, na kung saan minsan hindi natin maunawaan ang talikhaga ito, pero dahil sa banal na Espiritu Santo, ipinaparinig niya sa atin at lubusan natin itong maunawaan sa ating buhay. Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, sa binasa ko natin dito, sa verse 13, ang sabi ko dito, sinabi kay Jesus sa isang naroon, Guro, iutos niyo po sa aking kapatid na ibigay sa akin ng bahagi sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ako naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Ibig sabihin, mga kapatid ko kay Kristo, yung lumapit ang lalaki na kung saan gusto niyang makuha yung kanyang kayamanan. Although, alam po natin, sa ating kultura, mga Pilipino, at sa lahat din po ng mga ibang mga bansa, na kung saan nakukuha lang natin ang kayamanan ng ating mga magulang kapag sila'y wala na dito sa sanlibutan na ito. Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, pag-aralan po natin yung unang panahon sa batas ng mga Hudyo at sa batas na ginawa ni Moises. Ang batas po nun, mga kapatid ko kay Kristo, kapag namatay ang kanilang mga magulang, walang iba po ang may karapatang maghati na ito at magbigay kung hindi ang nakakatandang kapatid. Kaya naman po, sigurado po, yung lumapit sa ating Panginoon Jesus na kung saan gusto niyang kunin ang kanyang mana, ito yung nakakabatang kapatid. Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, sa totoo lang, ang isang taong sakit, sarili na ang kanyang iniisip. Ibig sabihin, ang isang taong sakit, hindi na iniintindi yung nararamdaman ng isang tao. Mas iniintindi niya kung ano ang nararapat o kung ano ang naigaganda ng kanyang buhay. Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, may tinatawag po sa salitang English yung tinatawag na covetousness or sa ibang pronunciation, covetousness. Pakisabi nga po ang salitang covetousness. Brother, ano po ba ibig sabihin ng covetousness or covetousness? Isang salita sa English na nangangahulugan ng pagkakaroon ng malakas na hangarin o pagmamahal sa mga bagay na may halaga o pagiging sahin. Magbibigay po ko ng isang salita at meron po itong langkang salita na bibigyan niyo po ito ng sagot. Tatanungin ko po kayo, kung magkakaroon ako ng plan, sagutin niyo po sa sarili niyo. Ito ba ay lubos kong ikaliligaya sa buhay ko? Ulitin ko po ulit ang tanong.
Kung magkakaroon ako, lahat, ito po ang ikalulubos ko at ikasasaya ko ng buhay. May mga sagot na kayo. Pakishare niyo na ako sa inyong mga katabi. Kung anong sagot niyo. Di ba mga ilan dito, may mga sumagot. Sana magkaroon ako ng bahay. Di ba? Kasi ito yung kalulubos ko ng aking buhay. Kasi wala pa kaming bahay, kaming pamilya. Di ba? Yung iba naman, mas ikalulubos ko at ikasasaya ko sa aking buhay kapag meron ako magandang kotse. Di ba? Para sa akin, example na nga. Kasi iba talaga, yung mga gusto talaga magagandang kotse. May kailangan po na medyo nakakaanas na po yung ganda ng kotse niya. Sumakay ako. So napakaganda yung sasakay niya. Nasa loob na ako, habang umaanda, sa loob-loob ka lang, kaya pinagkaiba ng magandang kotse sa loob ng magandang kotse. Bakit? Kasi napansin ko naman, yung habang umaandar siya, o nung nakikita ko, hindi naman nakikita ng mga lumang kotse. Diba? Pero minsan, mapapansin mo, ngayon po mga kapatid ko kay Kristo, tandaan po natin, may iba po kasi na kung saan, nananalangin, Lord, kaya mo naman ako magandang kotse. Tapos, kaya, dahil na matagal na, ang gagawin niya, hindi pa makontento. Di ba? Mag-a-upgrade pa yan. Yung iba naman dyan, meron ng microwave sa bahay. Makikita ko, may microwave na. Titingin pa yan sa Lazada, sa Shopee. Mag-a-hanap pa rin yan. Ibig sabihin, hindi na ako kontento ang isang tao. Kaya naman po, may ibang tao po talaga na kung saan ay nagkakaroon din ng sakit sa kanyang buhay. Ngayon po mga kapatid ko kay Kristo, pakisabi na po ang salitang sakit. Sabi ni brother, ako, o kaya ni sister, brother, hindi para sa akin yung topic na ito tungkol sa sakit. Oo, kasi hindi naman ako sakit eh. Sayang! Yung kakilala ko dito ng sakit, hindi umating na yung gabi nito. Diba? So, tandaan ko natin. Ang topic nito tungkol sa sakit, mga kapatid ko kay Kristo, lahat tayo nakakaranas na ganito pag-uugali. Amen? Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, kaya lang po, ang consciousness sa konsepto ng Biblia, itinuturing po ito kasalanan at paglabag sa Diyos. Maganda po, bigyan po natin ito ng example na tinatawag na kasalanan at paglabag sa Diyos, yung tinatawag na covetousness. Sa aklat ng Exodus, chapter 20, verse 17, huwag mong pagnanasaan maangkin ang sambayanan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, ang mga anumang lalaki o babae, mga baka, mga asno o anumang pag-aari niya. Ibig sabihin, mga kapatid ko kay Kristo, the consciousness is a sin which should be aware of that. Bakit po kailangan po natin maging aware sa tinatawag na consciousness? Kasi minsan, sa ating buhay, hindi natin ikiniklik o tinatanggap sa ating sarili na tayo ay sakit. Pero meron tayong nagagawa na nagiging sakit na ito sa ating kapwa. Ganun din sa paningin ng Diyos. Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, unang-una sa lahat, ang sakit po, hindi na po ito naka-direct to the point na kung saan nakatema pagdating sa kayamanan o sa pera. Kaya naman po, sa ginawa ko pong example, sa aklat ng Exodus, chapter 20 to 17, ipinapakita po dito na kung saan ang isang tao ay nagiging sakit sa pamamagitan na asawa, mga animal lalaki, mga baka, asno o anumang pag-aari. Ngayon po, mga kapatid
Ano pa? Kapag ang isang taong sakit, mga kapatid ko kay Kristo, maraming nawawalan ng trabaho. For example, kapag nag-work ka, meron kang ka-work na sakit sa posisyon. Diba? Anong gagawin sa'yo? Gagawa ka ng butas, gagawa ka ng istorya para na siya ay mapulot, para makuha niya lang ang posisyon na kanyang ninanais. Para sa akin, isang sakit din ito sa posisyon. Ano pa? Dahil sa kasakiman, gumagawa ka ng mga bagay ng labag sa batas. Hindi lang sa labag sa batas dito sa gobyerno, kung hindi labag din sa batas sa kautusan ng Diyos. Ano pa? Dahil sa kasakiman, nawawala ang tao at nananayo sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid ko kay Kristo, tandaan po natin, ang salitang sakit, hindi lang po ito issue sa kayamanan o sa pera, kung hindi rin po issue rin po ito sa ating puso. Kaya po, bakit puso? Ang kasakiman mga kapatid ko kay Kristo, dahil sa puso mo sakit ka, nagkakaroon po ito ng galit sa iyong kapwa. Hindi lang po galit o hindi selos. Sino po dito yung may mga asawa na? Pakitaas niya ako ng kamay. Yung may mga asawa na. Meron po ba dito? Sige, papakitapan. Meron po ba dito may mga asawa na selosa o seloso? Sabi ni sister, brother, di na ako nagsiselos. Kasi may edad na kaming dalawa. Oo, nga naman, di ba? Siguro pagdating ng mga 60 to 70, sister, no? Nawawala na yung pagsiselos eh. Pero yung kinasal kayo, isang taon, 2 taon, 3 taon, diba? Grabe yung pagsiselos yan ng mga asawa, diba? Lalo-lalo na yung mga babae. Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, consciousness ay nagdudulot sa isang tao, malaki ang problema. Bakit? Dahil ang isang tao sakit sa kanyang buhay ay nawawala ng kapayapaan sa kanyang buhay. Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, dahil walang kapayapaan sa buhay ng isang taong sakit, nararanasan niyo yung tinatawag na prostration. Brother, ano po ba yung mga prostration na nararanasan ng isang tao sakit? Una, yung pagkabigo. Diba? Meron ba dito nabigo sa pag-ibig? Pakitaas nga ng kamay. Diba na tayo, diba sister? Lalo yung kapataan natin. Madalas nabibigo tayo. Minsan sinasabi mo, mahal na mahal ko itong lalaki ito. Mahal na mahal ko itong babae ito. Akala ko kaming dalawa na. At tiin, iiwan din pala. Diba? Pagkabigo, pagdating sa pag-ibig, ano pa? Nakakaranas din po ito na pagkadismaya. Ilan sa atin dito na dinismaya sa ating mga anak na pinag-aral mo at tingin, inaasahan mo magtapos, pero hindi nakatapos. May nakapag-experience na kung dito na-dismaya sa kanyang anak sa pag-aaral. Maganda bigyan natin ito ng example pagdating sa pagkadismaya. Hinatayin natin yun. Total, wala naman yung kapatid ko dito na si Brother Anton Pantino. Pag-usapan natin. Kasi po, yung kapatid ko si Brother Anton Pantino, para sa kami yung disciple sa Apostolo, kamakailan po, yung yung Wednesday,
Nag-usap kami tumawa. Sabi na nga ko sa brother Anton, pare, sabi niya sa akin, nandito ko sa lugar ng Laguna. Kasi madalas din po ako na sa Laguna. Kinala ko ng mga worker dito. Ano mo ba? Isinir kita. Sabi niya sa akin, talaga sinir mo ko? Sabi ko sa kapatid ko, ganun din ako, isinir kita sa gawain. Parang siya na kami. Total wala siya dito, isishare ko sa ngayon. Yung example ng pagkatisma yan. Kasi po, yung aking mga tatay, nung kanyang trabaho po, nagkokontrata po siya ng mga bahay, malaki. Tapos po, medyo malaki ang kita niya. Kaya gusto ng tatay ko, magkaroon sa akin ng isang architecture na anak. Ay yung kapatid ko si Brother Anton, siya yung panganay. Kaya naman, siya yung nag-college, tapos ako, nasa high school pa naman ako, siya nag-aral ng architecture dyan sa lugar ng Thompson University. Sa year ng aking kapatid, ng year 1990, yung sa ating university po, magulo po dyan, kasi puro flat. At hindi ko po, ang pagkakalam ko, isa po ang pinakating niya, si Brother Ray Vargas. Kaya naman po, si Brother Ray Vargas, pati aking si Brother Anton, magkakilala sila. Kasi doon po siya nag-aaral sa Thompson University. Ngayon po, dahil magulo, tapos yung kapatid ko, sobrang bait talaga. Ano lang yan? Nasama siya sa mga fraternity. Kaya hindi nakatapos. Ilang taon na lang magtatapos na siya ng pagka-architecture. Kaya naman, kung hindi natuloy at hindi nakatapos sa aking kapatid, narinig ko yung nanay ko, tatati ko nag-uusap. Natinis niya ako sa akin. Kala ko magtatapos na siya, pero nagdalo. Pero, meron pala ang plano ng Diyos sa kapatid ko. Hindi man lang siya naging architecture, pero nakapagtapos po siya ng aral sa divine wisdom at patuloy po siya ginagamit ng Diyos sa gawain niya. Hindi lang siya, pati ako rin. Ibig sabihin, ang isang tao nakakaranas ng pagkatismaya sa ating mga mahal sa buhay ay huwag ka madismaya ng lulusan. Kasi bawat isa sa atin ay may kanyang-kanyang planong gagawin ang Diyos. Amen po ba? So pagkatismaya, ito po yung nararanasan ng isang tao sa akin. Ano pa? Yung pagkapagabag. Ilan dito sa ating nababagabag dahil sa katawan ng may karamdaman. Oo nga naman. Kapag ang isang tao may karamdaman sa kanyang katawan, kahit anong gusto niyang gawin, hindi niya magawa-gawa. Bakit? Dahil sa kanyang kalagayan, sa kanyang katawan na may karamdaman. Ano pa? Yung pagkalungkot. Kaya minsan, mga kapatid ko kay Kristo, di ba, may mga ilang po dito, madalas na lulungkot. Yung iba naman, mga single. Sino ba dito mga single pa? Pakitaas ka na kamay. Meron pa ba rin single? Sinalis. Yung mga byuda, pakitaas ka ng mga byuda. Byuda. Nagtoko ko niya sa may lugar na biguhan sa Lowen. Pagkatapos ko kung magtok niya, may naman sa aking brother. Sabi niya, brother, baka pwede naman pagprimo ko. Kasi byudo na ako. Byudo. Pakitaas na po ulit yung mga byuda. Mga byuda dito. Sige, pakibaba na pa. So sabi ko sa kanya, brother, mukhang bata ka pa. Sabi niya, oo, bata pa. Sabi ko, byudo. Nag-byudo ka kagad. Sabi niya, oo, kasi may sakit yung aking sister wife. Pinakayanan ng pangakatawan. So gusto ko sana magkaroon ng girlfriend o nakapag-asawa. Kaya sabi ko naman, pero wala bang napupustuhan, may nililigawan ka diba? Sabi ko, may napupustuhan ako. Pero hindi ko maligawan kasi
Kaya sabi ko kay brother, ano ko ba, brother, nakapag-asawa ka na, dito ka na, torpe ka pa rin. Torpe ka pa rin. Iniyak na nga. Sabi nigay niya yung pangalan niya sa akin. Brad, ito po yung pangalan na gusto ko maging asawa. So, sige, binigay niya sa akin, pinadalangin namin. Yung pinadalangin namin, malis na ako. Tapos, sa hindi inaasahan, isang buwan na nakakalipas, nagkita kami sa Apple. Dinabitan ako ni brother. Brother, nakakanta mo ba ako? Ako yung tiga sa pinutan sa Tore na humingi siya ng panalangin na magkaroon ng girlfriend yung papapag-asawa. Akala ko pa naman, answer prayer siya kasi tinanong ko, ano, kamusta na? Naging kayo dalawa na ba? Sabi niya, hindi pa rin. Niligawan mo na ba? Hindi pa rin. Sabi ko, paano ka sasagot? Hindi mo nililigaw. Diba? Hindi mo sinasabi na gusto ko siya. Kaya sabi niya, hindi niya kasi ko eh. Sabi niya, brother, baka pa pwede. Panalangin natin ulit. Panalangin. Sabi ko sa loob ko, grabe itong lalaki ito, hindi nang niligaw. Torpe, gusto niya. Maging sila. Ang laki naman ang pananampalataya nito. Sa loob ko na. Sabi ko, sige, panalangin tayo. Sabi niya, brother, wait na. Okay na po ba yung may picture? Para naman mas lalong tugunin tayo ng Diyos. Sabi ko, kasi yung picture na gusto mo mapangasawa. Sabi ni brother, wait lang brother, mapunin ko sa pagkapo. So, pinuha niya ang balik. Yung pagtingin ng tingin sa akin, binigay niya, ako, brother. Sabi ko, pasensya ka na. Kahit ang panalangin natin ito, hindi tayo tutuloy ng Diyos. Kasi kinala ko itong babae ito na gusto mo. May asawa na ito. Sabi ko, ano ba? May asawa. Kahit ang panalangin natin, hindi tayo tutuloy ng Diyos. Kaya naman yung lalaki nalungkot. Sabi ko, tandaan po natin, lahat ng ating mga panalangin, tumutugol ng Diyos sa tamang panalangin. Dahil sa tamang panalangin na tinutugon tayo ng Diyos, binibigyan ito ng pagbuhay para maging answered prayer. Kaya sabi ko sa kanya, brother, tigilan na natin ito. Sabi ko, huwag kang magpanalang, marami naman ako mga chapter na pupuntahan. Sa Laguna, sa Batangas, sa Rizal, sa Cavite, huwag kang magpanalang. Maraming mga byuda dito sa Roque, Imus Cavite, pakikilala kita. Kaya yung mga byuda rito, pagkatapos ko ba ito, pakilala ko kayo. Palakpakan ko natin ang Panginoon. Ano pa ang naranasan ng isang tao na mag-straight? Ito po yung pagkawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, mga kapatid ko kay Kristo, yung kanyang mga kahilingan ay hindi pa dumarating. Tandaan po natin, may mga kahilingan tayo na kaya hindi ito dumarating. Kasi bawat kahilingan natin sa Diyos, pinibigyan din tayo ng proteksyon ng Diyos sa lahat ng ating mga kahilingan. Kasi gano'n tayo mga kahilingan gaya sinabi ko, akala mo makakabuti sa iyo. Tandaan po natin, mas totoong nakakaalam ang Diyos kung ano ang nakakabuti sa ating lahat. Amen po ba? Ganyan po, kaya naman po napakahalaga ng pagtawag sa atin ng Diyos. Dahil sa pagtawag ng Diyos, tandaan po natin lahat tayo tinawag ng Diyos. Amen? Ngayon, kung mapapansin ko, Lord, bakit ako lang dito sa gawain ng Shaddai? Yung mga kapatid ko, may pinupuntahan ng mga ibang mga sekta, pero bakit ako dito tinawag ng Diyos? Kasi katulad po mga kapatid ko kay Kristo, bawat isa sa atin dito ay may kanya-kanyang pagtawag ni Yahweh ang Shaddai sa buhay natin. For example, di ba, si sister, inakay niya ni Diyos sa gawain. Halimbawa, inakay niya sa lugar ng Ampel. First time niya lumaki sa gawain na ito, sa lugar ng Ampel. Kapag hindi siya interesado sa lahat na napakinggan niya,
sa lugar ng Apple, sa susunod na pag-akay ni sister, di nadadala yan. Maraming mga tinawag o inakay sa lugar ng Apple, sa PICC, sa reclamation, sa Rizal Police Station. Una pa lang, hindi na dumadalo. Bakit? Kasi wala silang interes sa salita ng Diyos. Kung ikaw, unang pagpunta mo pala at pagdalo mo sa gawain niya o asbay, kapag ikaw ay nagka-interes sa kanyang salita, babalik-balikan mo yan at hahanap-hanapin mo yan sa buhay mo. Kasi nagkaroon ka ng interes. Ibig sabihin, tinawag tayo ng Diyos sa gawain niya dahil nagkaroon tayo ng interes sa kanyang salita patungkol sa ating Panginoon Kristo Jesus. Amen? Palakpakan po natin ito. Kaya nga po sabi nga po dito sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalang-tiyan ng ating Panginoon Kristo. Bawat mensahe ng mabuting balitang nababasa natin at napapakinggan, may mensahe ng Diyos sa buhay natin. Dahil may mensahe ang Diyos sa buhay natin, sa salita ng Diyos, tinanggap natin si Kristo Jesus bilang Panginoon tagapagligtas natin. Kaya tayo itinuturing ng Diyos na kanyang anak. Tinuturing ba natin ang ating sariling anak tayo ng Diyos? Di ba tinuturing natin? Ngayon, kapag tinuturing natin sa ating sarili na tayo anak ng Diyos, malaking biyaya ito sa ating buhay. Pero, dahil itinuturing mo ikaw anak ng Diyos, meron din itong malaking responsibilidad sa buhay ng isang tao nag-claim na siya ay anak ng Diyos. Kapag ikaw ay tinuturing mo sa iyong sarili na ikaw anak ng Diyos, dapat umiwas tayo sa kasalanan. Pangalawa, dapat natin sundin ang kanyang mga kautusan. At dapat ang pag-ibig mo gaya sa sarili mo, ipararanas mo rin sa mga kapwa mo. Ngayon po, mga kapatid ko kay Kristo, dahil dito sa pag-ibig ng Diyos, nararanasan po natin yung tinatawag na divine guidance. Pakisabi nga po. Divine guidance. Brother, bakit tayo sa paglagat natin kay Kristo Jesus, nagbibigay ng Diyos ng divine guidance sa ating lahat? Pag sinabi po divine guidance, nagbibigay ito ng patnubay at gabay saan? Sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman. Pero, dahil sa divine guidance na ito, hindi lang ito nakatuon sa karunungan at kaalaman na binibigay sa atin ng Diyos. Kung hindi, nakatuon din ito sa pag-uunawa natin sa ating kapwa. For example, meron po dito na may asawa na mahirap unawain. Meron ba dito may mga asawa na mahirap unawain? Di ba minsan, kasabihin mo, ganito. Akala ko pa binigay ko sa akin itong asawa ito. Tagal-tagal na namin nagsasabi ng taon na kami. Ang hirap pa rin unawain. Di ba? For example, di ba, sa mag-asawa, may asawa na po ba kayo, sister? Wala naman halimbawa sa sister. Mag-asawa sila, may edad na. Ngayon, sa umaga, sasabihin niya, brother, husband niya, anong tawag ko sa kanya, sister? Dennis lang po. Ha? Dennis lang po. Dennis. Ano mo ka-sweet sister? Kala ko sasabihin mo, dami, mahalin. Minsan po, Papa. Papa. Sabihin mo, di ba? Halimbawa, Papa, sasabihin naman niya, ay, tawag sa'yo, sister. Mama. Di ba? Oo, sabi na nga yung mga husband, Mama, pagtimpla mo naman ako ng kape. Di ba? Itimpla naman sa sister. Maga-maga, sasabihin, pagdating ko,
Alam mo, magkakape tayo. Ngayon pala, ginawa ng sister, isang kape lang. Sasabihin niya, isa lang kape lang para pag-share natin ito. Ang sabi naman, napakasweet naman. Napakasweet naman ng aking mama, di ba? So, gagawin niya, dahil isang kape lang, may tinapay. O, kanya-kanya ano, kanya-kanya sausaw. Napakasweet, di ba? Parang mga langgam. Tapos maya-maya, dumating ng tanghaling tapat na. Makikita ang brother husband niya, ano bang nangyari sa sister ba ito? Kay mama? Bakit nagdadalong sa kusina? Pero bakit nagawa hindi maganda? May nagsabi pa mo hindi maganda? Nagdadalong. Kaya sasabihin ng mga lalaki, hirap naman talaga unawain. Kaya tandaan natin, hindi naman ng mga lalaki mahirap unawain. Pero hindi mga babae mahirap unawain. Diba? Kaya tandaan ko natin, ang isang tao na kung saan mahirap unawain dahil sa divine guidance na ibinibigay sa atin, binibigyan tayo ng Diyos ng malaking pag-unawa sa mga taong mahirap unawain. Ano pong sabi sa Aklat ng Daniel, chapter 20, verse 23, patungkol sa kaalaman at sa pag-uunawa? Sabi po dito sa Aklat ng Daniel, chapter 2, verse 20-23. Purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa makatalino at kaalaman sa may pag-uunawa. Ano pa ang ibinibigay sa atin ng Diyos pag napagtanggap natin sa Kanya bilang pagkilala natin na tayo'y Kanyang anak? Nagbibigay din ng Diyos ng divine provision. Pakisabi ako. Divine provision. Brother, ano po ibig sabihin ng divine provision na ito? Pag sinabi divine provision, God supplying the needs of His people, encompassing both material and spiritual blessing. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung ano pangangailangan natin sa pag-araw-araw na binibigay sa atin ng Diyos ng buhay. Hindi lang po nagbibigay ng Diyos ng material o hindi, binibigyan din tayo ng spiritual na blessing. Ang ito ang pinakamahalaga, yung spiritual na ibinibigay niya sa atin lahat. Okay na po. Ang sister, okay na po. Isa lang po kayo kasi yung oras eh. Sige po, magsitayo po. Ang sarap. Susunod na lang po. Ang sarap ang pure. Kaya interview lang po kasi tayo dito. Pasensya na po. Ngayong gabi naniniwala po ba kayo? Yung presensya ng Diyos ay mararanasan natin ngayong gabi. Amen. Amen. Dahil sa presensya ng Diyos at dahil sa awa ng Diyos, lahat ng ating mga kahilingan sa oras na ito ay tutugunin niya. Amen, Lord. Thank you. Sa oras na ito, makikita ang ating mga mata.